Kalaban ngayon mga sangkay ng bansang Israel umabot na po sa 7. At ngayon nagsalita na po ang mataas na opisyal ng bansang Israel. Ano kaya ang kanilang pinaplano? Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Pandaigdigang balita tayo mga sangkay patungkol po dito sa nangyayaring malaking potensyal na magdulot ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Actually, ito po ngayon yung mga komento ng mga analyst na sinasabi po talaga nila mga sangkay na posible na mangyari ang ikatlong digmaan, pandaigdigan. At ito po ay possible dyan sa Middle East mag-umpisa na ngayon ay may matinding nangyayari. Ngayon mga sangkay, inilantad na po ng bansang Israel ang 7 nilang kalaban. So sa madaling sabi, ang napakaliit na bansang Israel napapaligiran na po ngayon ng 7 kalaban na pinangungunahan po ng bansang Iran. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon kasi nagsalita na po ang pinakamataas na opisyal ng bansang Israel. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po dito ay 1.3 million subscribers na, no? At ilang tulog na lamang po mga sangkay, 1.4 million subscribers na naman po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. At kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong lugar. Ngayon mga sangkay, ito na nga. Nagbigay na po ng statement itong Prime Minister ng Israel. Mabigat na statement ito ni Netanyahu na inilantad niya po dito mga sangkay ang mga kalaban mismo nila na nagkalat ngayon. At ayon po dito sa inilantad niya, 7 daw po ang kalaban nila dito. Napapaligiran na po sila ng 7 mga kalaban. So tingnan po natin. I have a message. I have a message for President Macron. So may message daw po siya kay President Macron. Yan po ay presidente ng France. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. O ayan, mga sangkay, ilan? 7. Sabi dito, today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies. So, ganyan na po karami yung kanilang nakakalaban mga sangkay. Enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah. Yan ha, pinapangalanan po niya mga sangkay, isa-isa, yung kanilang mga kalaban ngayon. The most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. Ang dami nilang kalaban, no, mga sangkay. Ewan ko ba, paano kaya nila na gagawang makasurvive, no? Sa ganitong klaseng gulo dyan sa Middle East, na noon pa po ito nangyayari. Magtataka na lang talaga tayo kung paano po nakakasurvive ito mga Jewish sa kabila po ng napapalibutan po sila ng mga kalaban. Tayo nga po sa mga lumalabas na report, mga sangkay, malaki po ang potensyal na humantong tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan. At ito po ay napaka-delikado po ang mangyayari. Siyempre, sino ba yung nasa likod po ng Israel? Amerika. Ano ang Amerika sa Pilipinas? Kaalyadong bansa. Na mayroon tayong treaty sa kanila. Mayroon tayong defense treaty na just in case na magkakaroon po mga sangkay ng mga pag-atake, kabilaang side, Amerika at Pilipinas, both parehas sa puwersa magtutulungan. So dahil kaalyado po tayo ng US,
na ang US ay kaalyado po ng Israel, pwede po tayong mapasok sa malaking gulo na ito, mga sangkay. Anumang oras. At syempre, hindi lang tayo. Kasama pa po yung ibang mga kakampi na ito. Andyan yung Japan, India, at marami pa pong mga bansa. So, malaking problema ito just in case na mangyayari. Kasi yung kabilang banda, nasa sila, mga sangkay. Andyan yung China, andyan yung Russia, andyan yung North Korea. So, itong mga bansa, mga sangkay, mga malalakas din to. Hindi din to basta-basta. So, talagang dikdikan itong nangyayari ngayon. Pero alam po natin na itong Israel din, hindi po ito titigil, mga sangkay, hanggat hindi po nakakapaghiganti sa ginawa ng Iran. Sa kanila nakaraan lamang. Di ba nga po, nangyari po yung matinding pag-atake ng Iran sa pangalawang pagkakataon na yan, mga sangkay. Kasi yung last time na pag-atake ng Iran to Israel, nung April this year. Pero pagkatapos nun, mga sangkay, nakita naman po natin kung ano po ang nangyari. Nagiganti po ang Israel din. At nakita po natin na mga top officials yung mga nadali ng Israel. No? Sa mga mga sangkay, ito po yung mga fronts na hawak po, back up by Iran. Yung mga head nila, yung mga commanders nila, nalagas dahil po sa ginawa ng Israel. Pero ito ngayon, mga sangkay, tingnan po natin ano kayang statement. Kailan gagawin ang pag-atake nitong Israel papuntang Iran? And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven-front war against Israel. So, pampito ang Iran, mga sangkay, sa nabanggit dito na kanila mga nakakalaban dyan ngayon sa Middle East. Grabe, sobrang dami. I don't know paano nakakasurvive dito yung Israel, mga sangkay. Yung kanilang ekonomiya, yung kanilang bansa, sa kabila po ng marami pong nakapaligid na kumakalaban sa kanila. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, Ayan, no? all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Grabing bigat ng salita na binitawan dito ni Netanyahu. Mga kakampi nila, mga bansa ito, mga sangkay, ha? Mga kakampi nilang bansa. Sinabihan niya na, shame on them. Eh, sabi kasi parang ang dating, itong mga Western allies nitong Israel, parang sinasabihan nila itong Israel na, wag kayong maghihiganti. Itigil nyo na yung problemang yan, itigil nyo na yung pakikipagdigma. Kaya sabi po niya, mga sangkay, shame on them. Mga kakampi mismo, ha? Nakakahiya kayo. Naturingan pa naman kayong kakampi namin. Pero kayo pa mismo ang naglalaglag sa amin. Parang ganun, mga sangkay. Kaya nga po, yung propesya sa Biblia na magkakaroon po ng Armageddon in the future, or Gog and Magog war, dyan sa Middle East, dyan po sa Israel, possible po yun mangyari. Pwede pong iwanan ang Israel ng kanilang mga kakampi. Lahat ng mga Western countries, mga sangkay, pwede pong umayaw sa kanila. Ngayon na nagbitaw po ng mabigat itong si Netanyahu sa mismo mga kaalyado niyang bansa. Pwedeng umatras ang West sa kanila. At kung ano man ang paparating na Armageddon, mga sangkay, or na naka-prophecy sa Bible, like Gog and Magog, pwede mangyari. Kasi sa Biblia, ayon po doon, ang Israel ay papalibutan po ng hindi mabilang, sindami po ng buhangin ng mga sundalo na nagmamarcha po, mga sangkay. Dumaraan sa Euphrates River. So, yan, matinding matinding pasabog ito ni Netanyahu ngayon. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Grabe yung tanong. Ang Iran ba, pinapakalma nila? Pinapaatras nila? Itong mga grupong nakapaligid sa Israel, na umaatake sa Israel. Kumbaga,
parang ang dating, kung mayroon kayong dapat sawayin, parang gano'n ang dating ni Netanyahu, yung Iran, na siyang backup ng napakaraming mga organisadong grupo na kumakalaban dito sa Israel. Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Grabe, ang bigat ng salita na ito, mga sangkay. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. Grabe. Ang bigat ng salita, mga sangkay, oh. Israel will win with or without their support. Samahan man kami ng mga bansang to, mga kaalyado kong bansa, mananalo ang Israel. Sabi po ni Netanyahu dito. Well, based po sa kasaysayan nila, mga sangkay, kung titingnan po natin, ano talaga matagal po silang lumalaban na dyan. Even yung Old Testament pa sa Bible. Matagal na po silang lumalaban dito. Actually, yung IDF, yung mga kasundaluhan, mga sangkay ng Israel, halo po yan May Jewish at may mga Muslim din. Magkasama po. Grabe, no? Kasi may mga IDF, mga sangkay na mga Muslim. Kaya nga po, pag ni-research mo, hindi lang pala mga Jewish na, I mean, hindi lang po yung, di ba kasi pag sinabing Jewish, hindi sila Muslim. So may iba kasi dyan na nakatira sa Israel na mga Muslim. Kasi free country po ang Israel, hindi po katulad sa Iran na bawal pumasok dito yung mga Christian. Kung magtatayo sila ng simbahan sa ilalim lang ng lupa. Sa Israel, hindi. Kaya halo-halo mga sangkay. So may mga IDF, may mga sundalo din po silang Muslim. Against sa 7 mga kalaban sa buong area. Grabe, no? Grabe itong nangyayari dyan sa Middle East. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Grabe. Ang I have bigat, a mga message. sangkay. Ang bigat ng binitawang salita ng Prime Minister ng Israel. Tumulong man daw po ang kanilang mga kaalyadong bansa o hindi. Mananalo ang Israel. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Dumalala po ang gulo. Di po natin alam kung ano po ang mangyayari, mga sangkay. Pero ang Amerika, tutulong. Yun po talaga yung dikit ngayon ng Israel. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Maganda po yung ginagawa nating content dito. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.